Napakahalaga po ng papel ng mga babae sa pamilya, sa trabaho sa komunidad. Kaya pagdating po sa pangangalaga sa ating sarili, huwag tayong basta maniniwala na kung sasabi-sabi. It's time to correct business beliefs on women's wellness. Dito lang sa Mythbuster. So, Doc Ryan, sasagutin po natin isa-isa ang mga karaniwang paniniwala tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Please tell us kung ito ay myth or fact. And please briefly explain kung why. Okay, kung kailangan, are you ready, Doc? Okay, ready. Okay, so myth or fact. Bawal mag-exercise kapag may buwan ng dalaw. Okay, that's a long-standing physiological myth. Hindi ho siya bawal. Ito po walang contraindication sa pag-exercise. Mayroon pa nga hong study na nagiging natural analgesic ang menstruation kapag nag-e-exercise. And they can do more. Okay, so wag natin bigyan ng dahilan na hindi tayo mag-e-exercise. hindi Tsaka totoo. matagal yan kung kunyari 5 to 7 days. Yes. Tsaka di ba you feel bloated? Ay, syempre hindi mo alam. Pero kami mga babae, we feel bloated in fact kapag meron kaming dalaw. Okay, so I think it would even help Yes, more correct. para ma-relieve. Kaya yung sinasabi mo na it can be an analgesic. In Yes, fact, natural yung exercise. analgesic. Okay, so ito po. Responsibilidad lang ng babae ang mga gawaing bahay. That is a social, cultural relic myth. Hindi po. And I know some people, barkada, na sila po ang nagtatrabaho, ang babae po nagtatrabaho, ang lalaki po nasa bahay. So lumang tawag nito, cultural practice na po siya. So hindi po siya totoo. And I love you for that. Ayoko na kaming babae lang ang kumikilos, di ba? Kailangan tayong lahat ay magtutulungan sa Yes. ating pamamahay. Correct. Okay po. And then of course, nakikita ng mga kabataan also. Di ba? We train our kids to be, more responsible individuals come yung time nila na magkaroon sila ng sarili nilang pamilya. Correct. It teaches whether male or female na kabataan pag nakikita nila sa magulang nila na tumutulong si tatay, kay nanay. Okay, so ito po. Pwedeng bawiin sa healthy na pagkain ang kakulangan sa tulog. Okay. So those are two different currencies. Yung pagkain, as what we mentioned, nutrition and sleep is two foundations. So magkaiba po sila, hindi po sila pwede magbayad sa isa't isa. And vice versa. Kunyari kulang po kayo sa tulog, i-make up nyo sa pagkain, hindi kayo makakabayad sa kulang ng tulog. And vice versa, kulang ka gutom po kayo, poor nutrition, itutulog ko na lang, hindi ho pwede. Oo, kasi nangyayari, nagpupuyat sa work. Correct. Alas stress, gising pa, kaya lang dahil nagpupuyat ka, kain ka ng kain. Kain Hindi ka mo ng na kain. mababurn yun. So in Yes. fact, tataba ka. Tataba ka, Okay, and prone ka sa mga cardiovascular Yes. diseases. Okay, so yan, myth po yan. So ito po, myth or fact, sapat na ang vitamins at supplements para maging healthy ang isang busy na babae. Hindi. As what we mentioned, from the word itself, supplement, so dagdag lang po siya. Hindi siya kasama sa foundation. Kailangan po mahusay ang foundation bago nyo dagdagan. So it's a myth. Kailangan mahusay po muna ating nutrition, sleep, and mental health well-being before po siya dagdagan ng any supplement. Okay, So, very myth well po. explained, Doc. Okay, ito po, myth or fact, kailangan lang ang routine check-up kapag nasa 50s na ang isang babae. Okay, so sasagutin ko siya, hindi siya myth, hindi fact, it's mandatory. So hindi po siya 50 lang, and kailangan po magpa-check up as what we mentioned or discussed, kung anong age level po kayo. There's a certain requirement for female and mental health also of the women. So based on the age, not only 50, mandatory po siya talaga magpa-check up if 50 na po kayo. Pero sa mga edad na mas bata o mas matanda, kailangan nyo din po magpa-check up. The sooner you start, the better. The better. Okay, so ito po, myth or fact, kapag payat ang babae, naku malamang walang sakit. Okay, that's a myth. Myth po siya kasi may tinatawag po kaming thin outside, fat inside. Thin outside? Thin outside, fat inside. What does that mean? Metabolically obese, normal weight. So may ganun po tayo mga pasyente na akala nila, uy, okay naman yung timbang ko. When we take the blood exam and we do the examinations, mas matataas pa ho kaysa doon sa minsan sa obese. So what we call thin outside, fat inside, and metabolically obese, normal weight. Oh, pero huwag naman masyadong ngumiti yung mga fat Mga outside. fat Kasi baka mas outside, malala inside, di ba? Correct, Worse correct. outside. Okay, ito po. Myth or fact, pangmayaman lang ang self-care. That is also a myth. It depends naman sa self-care na gagawin nyo, Doc Sara. Siguro for what we have talked about, for sleeping, if you sleep 8 hours sa bahay compared to 8 hours sa hotel, mas mahal po talaga
Oo. magiging bayad mo dun sa hotel. Or exercise with the gym compared to exercise in the house. What do you call this? May gastos po talaga ang ating mga pasyente. But what I'm trying to say, may naman po mga self-care na are cheaper and can sustain para lang po maalagaan ang kalusugan. Sure, pwede ka magtanim ng gulay sa Exactly. bakuran. Pwede ka mag-sit-ups, mag-jumping jacks. Okay, so walang bayad yon. Oh, Okay, so or magluto sa bahay compared na healthy meal rather healthy than meal. buying out. Kakain sa Oo, sa labas. mas mahal sa labas. mahal. At hindi mo rin alam kung mas healthy ba. Exactly. Paano nila niluto? Paano niluluto, ano yung nakalagay doon sa pagkain compared sa nakokontrol mo, mas tipid at mas healthy yung kinakain. So, kaya ba yung pagluluto ng mga nanay? Ako nga tawag ng bulalo sa amin, bulalove. Yeah. Lumaki yung mga anak ko, akala nila ang tawag sa bulalo, bulalove. Why? Because it's full of love. Exactly. Okay. So, dyan nag-excel yung sa cooking din ating mga nanay. Nanay. Oo, they know what's healthy for us, ano yung mga pagkain. That's why we always go back to home-cooked meals. Di ba? Yeah. Kare-kare namin, care because we Yes, care. because Okay, we mga care. nanay. Okay, so there you have it, mga kasangbahay.